title ng mensahe, nakalimutan. Ha? So, dapat natututo tayo. At lumalalim ang ating pananampalataya. No? Hindi yung nung pumasok tayo sa simbahan, ganun lang tayo. Hindi po ganun. Kailangan nag-grow tayo. Ha? Yan naman ay makikita sa buhay natin, ano? Ano po yan, magmamanifest. Kung natututo tayo, magmamanifest po yan sa ating buhay. Ha? Alam niyo po, ano pong bilang mga Kristiyano, no? Nung tayo mga Katoliko, napakadali nating magsabi ng mga salita na hindi ka nais-nais, ano? Totoo po ba yun? Amen? Ngayon pong Katoliko na tayo, makapagsalita ka ng gano'n, anong pumapasok sa isip mo? Ha? Anong papasok sa isip mo? Pag nabiggas mo yung isang word na, kasi hanggang ngayon, kahit ako minsan, pag nagulat, medyo, ba? Pero, may conviction, no? Di pa tama. So, kasi nga, hindi naman wala namang perfecto sa atin. Pero, dapat, pag meron kang nagawang mali, nahihingi mo ng tawad sa Panginoon. Doon tayo makikita na mag-grow. Amen? Ang pag-aaral natin dapat nagre-reflect sa ating buhay. Nag-grow tayo. Amen? Amen? Kuya Peter, tawa ka ng tawa. Basahin mo nga yung 15:9 ng Matthew. Matthew 15, verse 9. They worship me in vain. Their teaching are merely human rules. Number 9. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang tinuturo ay mga kautusan ng mga tao. Explain? Sa pag-work sa sinasabi dito, kung ikaw ay mag-worship na sa turo ng mga tao at hindi talaga bukal sa iyong kalooban na purihan ng Panginoon, hindi ka malinis, hindi ka maayos, hindi talaga tatanggapin ng Panginoon Hesus Kristo o ang Panginoon nating Diyos. Yun lang po nakikita ko sa iyo. Hindi yun ang utos niya, kundi utos ng mga tao. Amen? Sorry po. Sino pa may... Oh, ito dyan. Good. Buka na lang, kuya. Sa akin naman, sa aking definition nito, sa verse na ito, babasahin ko ulit. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan, useless ang pagsasamba, ang iyong pagsasamba kung ang kalooban mo ay para sa tao ang kalooban mo. Hindi, ang ibig sabihin nito, useless lahat ang ginawa mo. Useless lahat ang pinapakita mo. Useless lahat ang nakikita ng mga tao kung gaano ka kabait. Useless lahat kung pinakita sa tao, sa mata ng tao ay isa kang banal. Ngunit sa kaibuturan ng puso mo ay isa kang marumi. Dahil hindi mo sinuko lahat. Hindi mo binigay ang lahat. Hindi ka fully surrender. And yan lang po. Amen. Dagdag lang po yun sa sinabi ni Kuya Sanjay. Amen po. Amen po.
like, i-example po natin si John the Baptist. And then, before we, dapat po pag mag-preach po tayo ng gospel, we should apply it first in ourselves. Di ba? Bago po tayo mag-preach ng gospel, dapat po natin i-apply natin. Kasi paano ka mag-preach ng gospel kung hindi mo rin na-apply? Kung baga, tara, simba tayo. Pero yung ginagawa mo, nakikita nila, hindi naman maganda, bibiso ka, gano'n. So, yun po, explanation. Dito po sa nakasulat po, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Dito po sa carpet, bro. Sa carpet. Ang aral na kanilang itinuturo ay mga kautusan ng mga tao. So sinabi po dito na itinuturo, so specifically po dito ay sa mga pastor po. Sa church po dapat po ang tinuturo sa atin ng mga pastor yung hindi yung human logic po na po. Hindi yung personal nila ng mga kasi kagaya po sa minsan sa mga debate yung mga nagiging topic po ng debate sa mga logic ng mga pastors. Dapat po yung mga nakasulat po yung mga nakasulat sa Bible, yung salita ng Diyos. Mga pinapaliwanag na mabuti. Kasi sila po ang nagtuturo sa atin. Amen. Amen. Basahin ko lang po yung nakasulat sa screen. Sabi niya, under Greek words translated worship or proskuneo, meaning paying homage. 1 Corinthians 14:25, sibo zomai, meaning to render religious honor. Romans 1:25, and sebo zomai, meaning to revere or adore. Acts 16:14, we see a form of the word sebomai used by Jesus in reference to obey. Hypocritical worship of God, implying that sometimes what we call worship of God is something else entirely. Amen? Kasi nga, meron mga tinatawag kong pasikat. Ba? Tama po ba yung pastor? Nagpapakita na magaling. Siya mismo yung parang Center of attraction. magiging center of attraction, no? Siya yung magiging sentro, di ba? Huwag po tayong ganon. Yung po sinasabi diyan sa mga verse na yan, no? Kung minsan akala natin nagwo-worship tayo pero mali na eh. Pansarili na natin ang ating ginagawa. Huwag po natin gagawin yung ganon. Amen? Taas-taas ka pa ng kamay doon para lang makita, so pasayo pa si Kuya Doming. Diba? Dapat po, maging ano tayo, yung yung sarili natin, i-focus natin sa Panginoon, sa ating pag-worship. Ang pag-worship po, sa lahat ng bagay, nagdasal tayo, worship po ang tawag din dyan. Nag-isa ka, no, nagbasa ka ng Bible, worship din ang tawag dyan. Kasi yung salita ng Panginoon ang pinag-aaralan mo eh. So, ang gawa natin, ibig sabihin, huwag sanang pakitang tao. Amen? Pakita natin yan sa Diyos. Kasi nga, ang sabi nga kanina, ang Diyos ang magsasabi kung yung pag-worship mo ay napuri siya. Yung papuri, naparangalan ng Panginoon. No? Huwag po natin i-judge ang ating sarili na gumawa ka ng bayaan natin ang Panginoon na mag-judge sa atin. Kasi lahat naman po tayo siguro alam natin lahat ng ating ginagawa. Sabi nga, ultimong bilang ng ating buhok, alam ng Panginoon. Amen? So, ang sabi nga dyan, huwag tayong maging ipokrito. Amen? Ang pagpupuri ay nararapat lang sa Panginoon. Hindi para kila pastor. Amen? Napakagaling ng pastor. Praise God, ano? Kasi, binigyan siya ng wisdom, ng knowledge ng Panginoon para ibahagi yung salita ng Panginoon.
No? Amen. Kaya pag may isang nagpuri sa'yo, anong sasabihin natin? Glory to God. Ako magaling? Hindi po, praise God. Ako pa. Kasi wala tayo dito kung walang ibinigay na kalakasan ng Panginoon. Amen? Amen. Siya lang at nag-iisang Panginoon nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Amen? Natagal na ba, Kuya Daniel? Okay lang. Nawala na. Ha? Kuya Peter. Kuya Peter ulit. Favorite siya Kuya Peter. Amen. Wala akong tanong. Alam niyo, pag nagtuturo po ako, pag walang nagtanong, gusto ko eh. Matatapos agad. Amen. Ito na. Malapit na po tayo matapos. Pero ito yung medyo mahaba-haba. Sabi niya, what is true biblical worship is? Anong ibig sabihin ng true biblical worship? Story. Balikan po natin yung Hebrews 12:28. Sa January bibigay. Isang taon. Hebrews 12:28. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably, with reverence and awe. 20. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakapupo. For me, the definition is, we are, binigyan tayo ng isang pribilehiyo na mag-worship kay God. Hindi siya trabaho. Amen. Hindi to para magpasiklab tayo. Kasi ibinigay na sa atin ni Lord yung kaharian na hindi naman talaga dapat para sa atin. Dahil ano ba naman tayo? Pero dahil sa kanyang kahabagan, karapat-dapat lang na ang pag-worship natin ay ibalik natin ang kalugod-lugod, may takot, at syempre, siya ang lagi nating maitaas. Amen. Nasanayan na, Pastor. Nasanayan na, Pastor. Ha? Nasanayan na. Delikado eh. Baka next week yung teacher walang chocolate. Walang sasagot. Para madadamay ulit ako next week niya, Pastor. Ah. Sino ba yung Amen. So, ang sabi po doon sa Hebrews 28, 12:28, pinakikilala po sa atin kung sino ang ating wino-worship. Kung sino siya. Diba? Kaya dapat, ang pag-worship natin, yung nararapat para sa Kanya. Amen? Hindi para kani-kanino lang. Para sa Diyos na naglalang sa atin. Dahil utang natin ang lahat sa Kanya eh. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Sabi nga ni ate. No? Kasi pag nandyan tayo sa Panginoon, sinong makakagalaw sa atin? Amen. Wala. Wala. Nobody will touch us. Amen. Totoo po yan. No? Lalapitan ka pa lang ng mga kalaban, parang nanginginig na sila eh. Amen. Amen? You're protected. Sabi niya, anak ng Diyos ito. Huwag kong lalapitan. Pero totoo po yun. Amen. No?
Marami po sa atin sino na po yung nananaginip sa gabi, natutulog ka, tapos yung parang hindi ka magalaw? Bangungot ba yung tawag doon? Kaso, Parang separation ng ano eh, yung soul. Yung Ba? marami po, ako nararanasan ko yun eh. hindi agad makabalik yung spirit mo. Opo, Kaya parang ano, hindi ka makabangon. parang hindi ka makabangon, parang yung kamay mo hindi mo ma-stretch, May galaw. hindi ka talaga makagalaw. Urong sa Bisaya na gusto. Urong sa Bisaya. Urong. Pero, sino ang nakaranas na binanggit mo yung pangalan ng Panginoon? Amen. Nakalagang ka sa ganun. Amen? Huwag mong kakalimutan. Pagka ganun ang naramdaman ko, Jesus name. Lord, Jesus. Huwag mo akong pabayaan. Parang ano na yun eh, parang split seconds lang. Wala. Kaya yung kalagawa ng kalaban, nanginginig. Kaya tayo, pag tayo nasa Panginoon, hindi tayo mayayanig. Amen. Amen? Po. Sabi dito, a biblical theology of worship is concerned with the true worship of God. Katulad ng binigay ko yung example kanina, kung hindi ka naniniwala sa Panginoon, mangyayari ba sa iyo yun? Amen? Hindi po, no? True biblical worship must be reverent. Hebrews 12:28. We must understand who is being worshipped. Sino ang ating pino-worship? No? God is holy, just, perfect, powerful, loving, etc. Those who wish to worship biblically must worship God as is revealed in Scripture. Unbiblical views of God must be rejected. Kung ano man po ang bumabagabag sa ating isipan, nakakasagabal, alisin po natin yan. I-worship natin ang Panginoon kung paano siya na-reveal sa Scripture. Kung paano siya pinakalala sa atin sa Scripture. Kung sino siya. Amen? Amen po. Pangalawa, sa John 4:24 po, sino po gustong bumasa? Si ate. Si ate Yusel. God is spirit. John 4, verse 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Dito, nakasaad na ang Panginoon ay spirito. So, if we're going to distinguish between God and human composes of physical body, spirit, and soul. While God is spirit, right? And we humans, it's hard for us, like for example, those who are, since I am also a Catholic before I was converted to born-again Christian, it's so hard for a Catholic to worship the Spirit because sa nature kasi ng tao is to see is to believe, right? Okay. Then God is Spirit. So God is Spirit. So we human must go through something na yung God ay Espiritu. Hindi siya pwede makita. Kasi sa Bible na wala pa nakakita. Okay? So ang Panginoon ay Espiritu at dapat kang sumamba sa Espiritu na may katotohanan. Okay? May katotohanan. Okay, yeah, may katotohanan. Ganun po. Amen. Dalawa yung chikiting niya eh. Pastor?
Dalawa, kasi dalawa yung chikiting niya. Opo, dalawa kasi pwede sa kanya yung dalawa. Oo, magaling yung sagot, maganda. Sagot. Amen. Naniniwala po ba tayo na mapalad tayo? Amen! Bakit po? Diba? Mapalad tayo dahil kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, tayo naniniwala sa Kanya. Kasi yung mga anong panahon niya, nakikita na nga, ayaw pong maniwala. Pero tayo, mapalad tayo, no? Kasi inakay tayo ng Panginoon. Binalik niya tayo sa Kanya. Amen? Kaya po, nasasabi ko na mapalad tayo. Amen? Sabi nga ni ate, ang Panginoon ay Espiritu kasi hindi natin nakikita. Pero, glory to God. Naniniwala tayo sa Kanya na mayroong Diyos na kasama natin araw-araw. So, we must worship Him. So, sabi po, we must worship in truth. John 4:24. This means that it needs to line up according to the truth in Scripture. Kung ano po yung nasusulat. Pag wala na po sa Scripture, huwag na po tayong sumunod. Kung minsan kasi, may mga church na may mga doktrina, sarili nila yun. Diba? Kailangan po ba natin sundin yun? No, amen. Kasi wala na sa Scripture, ang sabi rito, kung ano lang yung nasusulat, yun lang ang susundin natin. Pag hindi na nasulat, huwag na. Iba na yun. Amen? Adding our own version of worship and expressing ourselves is not true worship. Ooh. Huh? If it does not accord with the Word of God, personal expression of worship are not indicated anywhere in Scripture. Can lead to activities that are not God-honoring. Mag-ingat po tayo. Maging sa ating mga kilos. Diba? Yung ating mga kilos, pag-ingatan din natin. Kasi baka hindi na nakaka-glorify sa Panginoon yung ating ginagawa. Hindi na pagpupuri sa Panginoon. Diba? Para sa atin na lang, katulad nga ng nasabi kanina. So, sabi, personal expression of worship are not indicated anywhere in Scripture and can lead to activities that are not God-honoring. Pag-ingatan po natin, no? Kahit yung ating pagkilos, maging dito sa loob, sa labas man ng panambahan, no? Sabi nga dapat ang isang Kristiyano maging ilaw kahit saan nagliliwanag. Diba? Maging asin kahit saan pumunta yung lasa nandun. Amen? Ano po? Third po. Romans 12:1-2 po. Mga taga-Romano Kapitulo 12, versikulo hanggang 2. Kaya nga, sabi ito si Apostol Pablo na sasalita. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaintindi ko po dito, no, ang sinasabi dito ay dapat mamuhay tayo na bilang pamumuhay ng isang Kristiyano.
ng isang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo mamumuhay kung ano yung standard ng mundong ito, yung mga makatao o makamundong ginagawa. So, ang mga gawain dapat natin ay naayon sa Biblia kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Amen. Sa gayon, magagawa natin yung kalugod-lugod sa Diyos at kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Sino ba po? Ruben. Unahin mo na yung chocolate mo. Praise God. Romans 12, 1 and 2. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakiusap na inyong ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang narapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ano ang mabuti na kalugod sa kanya. Sabi nga ni Kuya kanina, ito po ay sulat na Apostol Pablo, no, na dito po tinuturo po sa atin, nakikiusap po, no, si Apostol Pablo na ialay natin yung ating sarili bilang buhay at handog. Ibig sabihin na dapat maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito ang nakarapat na pagsamba sa ating Panginoon. Kasi kung tatayo ka nga dyan, tapos hindi ka makalugod-lugod, no? Mayroong iyong puso, mayroong pang nakatira, no? Yun po ay nakikiusap po. At dito sa isa, huwag. Pag sinabing huwag, di ba bawal? Amen. Amen? Di ba bawal? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Dahil sa tayo ay mga Kristiyano na, tumanggap na tayo sa Panginoon. Kaya pinapaalahanan po tayo ni Apostol Pablo na huwag na tayong makiayon kung ano man po yung ginagawa ng iba, no? Pagpaguhin natin ang ating pag-iisip upang maunawaan natin yung kalooban ng ating Panginoon at magagawa ninyo kung mabuting nakakalugod sa Panginoon. Kasi kung mabuti ang ating kalooban, pag tumayo po tayo dyan, the Holy Spirit, maano tayo ng Holy Spirit. Dahil malinis po ang ating kalooban pag tayo po ay nandiyan po. Amen. So, ibig po sabihin, no, complete surrender. Amen? Po. Sabi niya kasi do not be conformed in this world. So, my question is, lahat ng mga ito is galing sa mundo. Di ba? Ginagamit natin. So, anong explanation doon? Ano yung biblical way na explanation para matauhan tayong lahat? Kasi lahat dito ay galing sa mundo eh. Pero sabi niya do not be conformed in this world. Ito sa mundo. So lahat dito ginagamit natin galing sa mundo eh. Ano yung biblical ways na explanation pa natin yun? Pila po pas. Pastor. Amen. Praise God. Napakaganda po nung katanungan, ano? Nakita po natin yung example po ni Pastor Doming kanina na bagamat hindi na po naman po natin kinumundi na yung bata kasi may gift siya sa kanya si Lord. At pero kung yun ay nakalakihan na niya at yung gift na yun ay lagi niyang ginagamit sa sanlibutan ay so hindi po talaga napaparangalan ng Panginoong Diyos. So kung baga kakain ka sa table ng Panginoong Diyos, ngayon pag mamaya-maya punta ka na sa table ni Satan. Okay lang po ba yung ganun sa inyo? Hindi po, di ba? So kaya kung ang sarili po natin, sabi ni Pablo,
ialay ninyo. Huwag na kayong makipag-compromise sa takbo ng sanlibutan ito. Bagkos ay baguhin na ninyo yung inyong mga kaisipan, yung takbo ng inyong isip. Kasi kagaya yan, mga instrument, meron din namang instrument doon, may gitara, may drums. Yan ang pagkakaiba. Siyempre ito, nakatalaga, inialay natin sa Panginoong Diyos. So ayun, inialay po nila sa sanlibutan ito dahil ano yung pinapapurihan nila, pinaparangalan? Di yung mundo, sino ba yung hari ng mundong ito? Di ba? Si Satan. Pero tayo hindi po sakop. Kahit nandito po tayo sa mundong ito, hindi tayo sakop ni Satan. Dahil yung Diyos na buhay ang ating sinasamba. Dahil yun yung ating pinaglilingkuran. Amen? Chocolate, Pastor? Hindi na po. Meron pa akong dalawang chocolate dun eh. Sa Amerikana ko. Wala na. Wala nang sasagot ito, wala na. Amen. Para sa akin po, no, hindi naman pinagbabawal ng Panginoon na gumamit tayo ng mga instrumento. No? Ngunit, gamitin natin ang mga instrumentong ito. As long as na ginagamit natin ang mga instrumentong yan para sa kanyang kapurian, wala pong acceptable po sa Panginoon yun. Sinabi naman niya naman, di ba, meron ding verse na nagsasabi, gumamit kayo ng mga instrumento na yan. Magsipag-ingay kayo, sabi niya. Awit. Awit. 150. Amen. Amen. Sa akin pong opinion at sa aking pagkakaintindi, dalawa po yung gusto kong sagutin doon. Una po, doon sa sinabi, basahin ko po muna para mas ma-emphasize ko kung ano yung pagkakaintindi ko. Ayon doon sa sinabi, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Alam naman natin na sa Biblia, nakasulat din na ang lahat ay makasalanan. Di po ba? Ako hindi ko po itinatabi na ako po ay makasalanan. At bilang saga ng akin, pinipilit ko pong magbago na ayon sa ikalulubog ng Panginoon. Kasi nandito na po ako eh. Amen. Di po ba? Kung mananatili ako doon sa kasalanan, ano mangyayari sa akin? Susunugin ako ni Lord doon sa impyerno. So, sabi nga, di ba, yung pagiging mabuti, yun yung kaloob ni Lord, magpakabuti ka. Kasi pag hindi ka nagpakabuti, sigurado, makakasama ko yung may sakit na pinakain ng mumo na ang sabi, idampi mo yung dulo ng kamay. Di po ba? Ayun ko yun. Kaya sa ganang akin, mas gusto ko na magpakabuti na lang. At iwanan ko na kung ano man yung aking ginagawa. Di po ba? At doon naman sa ginagamit ng worldly, kasi po, alam naman natin ang ginagamit natin sa sanlibutan ay worldly. Di po ba? Yung bang mga damit natin, worldly yan eh. Sasakyan. Yung upuan, worldly yan eh. Pero ipinagdadasal natin upang maging kalubog-lubog sa Panginoon. Amen. Di po ba? Amen. Lahat ng nakikita natin sa kapaligiran, worldly yan eh. Kasi gawa yan ng tao eh. Di po ba? At ang gumawa niyan ay katalinuhan na ibinigay ng Panginoon. Amen. Di po ba? So kung ginawa siya na naaayon sa kung ano yung katalinuhan na ibinigay ng Panginoon, gamitin natin para sa ikalulubog ng Panginoon. Di po ba? Amen. Yun lang po ang aking explanation. Ate. Tatagal na tayo ngayon. Maganda to, Pastor. Nasa Bible na in everything you do or eat or drink, you must glorify God. Right? So, in everything we do, there are two ways. The one way is for Satan, and the other way is for God, God's way. So, now, in Satan's way, you are conforming yourself to the world. Like for example, that instrument. So, may dalawang way yan kung paano mo mag-glorify si Satan.
or kung paano mo mag-glorify yung Panginoon. So if you're going to use that instrument for like a rock star, like R&B, pop song, then you know that that way is for Satan's way. Now, if you're going to use that instrument to glorify God by worshiping and praising God, singing song and hymn to Him, then that is the God's way, right? You are already not conforming yourself to the world. Ganun lang yun. Yung instrument kasi, wala yung value. Ikaw, na gumamit niyan, doon makikita kung anong way yung gagawin mo. If you're going to conform yourself to Satan, then go. You will go to pop star, R&B, love songs. They are all worldly things. Then, Nawala po yung mic. Battery. If you're going to use that way, if you're going to use that instrument to God, you're not already conforming yourself. You know like this? You know? Paano to? Meron pa po ibang comment? Para sa akin po, di ba sabi ko, kaya nga, iwasan para po. So, Sabi dito, Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag. So ibig sabihin, wala po tayo talagang ipinagmamalaki sa ating mga buhay. Kung hindi, sa habag lang po at biyaya ng Panginoon, kaya po tayo naligtas. Tapos, doon po tayo mag-focus sa habag niya. Kaya po tayo magpapagamit sa Kanya. Amen. Amen? Bilang ang worship leader, dapat yung mga instrument, hindi na talaga tutugtog pa sa makamundong mga bagay. Amen. Kasi nga, ang Panginoon, jealousy siya. Magsisilos talaga siya. Amen? Nakatalaga na yan eh. At bilang isang worship leader, hindi pwedeng kakanta ka sa church, paglabas mo, kakanta ka rin sa pangsanibutan. Dapat talaga, bilang worship leader ka, doon mo talaga ihubog ang iyong sarili bilang habag na binigay sa atin ng Panginoon para lang sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Amen. Yun ang po para sa akin, Pastor. Salamat po, bro. Pastor. Karagdagan lang po dun sa sinabi ni Ate Giselle at saka ni Kuya, ni Pastor Jonathan. Kasi po ako as a worship leader, sa akin pananaw po para dun sa mga music na ginagamit sa panahon ngayon. Iba po kasi yung panahon na pag-worship noon at pag-worship panahon. Iba po kasi ang genre na ginagamit na ngayon. Kung mapapansin niyo, meron tayong tinatawag na rap, soul, R&B, and some other genre of music. Bakit may mga genre na ginagamit nila yung rap? Kasi para ma-win po natin yung soul nung nabubuhay dun sa mga rap. Pero tama si Kuya Jonathan o si Pastor Jonathan na kumakanta ka na sa Lord, kaya kumanta sa worldly. Then, transform the rap into God rap. Amen. Diba? Kung kantahin mo yung praise, kung naman pakinggan mo yung praise, that's rap. Makita mo yung mga kumakanta dun sa praise, mga sikat siya na rapper. Take a look at that. Open the YouTube, type the praise, and you will see. Praise, diba? Praise sila. They are rappers. So, yun lang. Tama yun na. Dapat pag kumakanta ka na sa Lord, kumanta ka sa Lord, huwag ka na kumanta sa worldly. Transform from the world's rap into God's rap. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong mga explanation, no? Kuya Jonathan. Ako ng chocolate eh. Hindi, kasi ang tanong ni Kuya, paano itong mga instrumento, no? Ito, mga gamit. Galing naman to sa sanlibutan.
Kung dito naman ako doon sa sagot ni Pastor, no, na pag na ididikit na para sa Panginoon, para sa spiritual, Amen. para sa spiritual, mabuti yan. Kaya di, gaya na yung sabi ni Ate Josel, no? Dapat kasi may separation yun eh. Pag para sa spiritual, ano mang gamit yan, pag para sa Panginoon, accepted yan. At karagdagan ko lang, no, kasi may mga sabihin natin, may mga denomination na ang mga instrumento nila ginagamit sa loob ng church at ginagamit sa labas, no, pag may mga gatherings. So, okay lang ba yun? No, hindi, no? Hindi kasi naipalagay sa church eh. Sila. Kung sa extra natin sa church, okay yun. O, pagka-gatherings ng Panginoon, Pero okay yun. Accepted talaga yun sa Panginoon. Ngayon, ang karagdagan ng tanong, okay naman yung kuya, di ba? Pag para sa Panginoon, na-dedicate sa Panginoon, walang problema yan, no? Ngayon, yung pag wala tayong mga instrumento, or kulang, tapos mag-hire tayo ng ibang instrumento, okay naman ba yun? Para sa akin, katulad na nga nung mga nabanggit, ano? Kung yung ina-hire mong instrumento, eh galing sa worldly na gawain, hindi po siya pwede. Buti pang kapela ka na lang, kung mga gano'n. Amen? Tama po ba yan, Pastor? Magkakapela na lang kaysa gagamitin mo yung isang instrumento na ginamit sa worldly na gawain. Kasi sabi nga, dinedicate na yan eh. Na-dedicate ba yun? Diba? Hindi ba pwede? Ididikit pa ako gamitin. Maganda yung Parang umawala yung discussion namin. Okay? Ito yung cure, yung gamot, yung tanong. Lahat ng mga ito is kay Lord, di ba? Amen. So, ito yung nawala yung dominion. Kinuha ni Satan. So, lahat ng mga ito, lahat ng mga bagay na nandito is sa atin. Sa atin ito lahat, di ba? Sa atin ito. Si Satan, walang karapatan mo ito eh. Sa atin ito eh. Dapat tayo yung nakaupo dito. Sa mga bispo, gagamitin natin. Depende lang kung saan mo gagamitin, di ba? Yung Joseph, depende lang kung saan mo parte gagamitin. Di ba? Sa mga places, kung saan mo gagamitin. Ito yung nawala sa atin. In the book of Genesis, ito yung nawala. Kinuha ni Satan. Sa atin yun ang lahat na ito. Dapat kunin natin. Dapat nasa ibabaw yung Christianity. Hindi yung mga ibang denomination. Dapat tayo ang nasa ibabaw. Mga ito sa atin to. Si Satan, walang karapatan yan. Sa atin ito. Dahil anak tayo ng Diyos. Salamat po, Pastor. Ganun talaga mag-explain ko. Amen. Meron daw dito. Pastor. Napakaganda ng pagkaroon natin. Minsan lang magsasalita. Purihin ang Panginoon, kasi napakaganda ng topic. At lahat nakapagbigay ng kanya-kanyang mga insight, opinion. Pero napakaganda lang na tayo mananampalataya. Dapat sinusundan natin yung katuruan. Ang katuruan mo dito, ang sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ho kasi reminder ni Pablo para sa ating lahat. Lalong-lalo na raw po sa mga mananampalataya. So sabi ho rito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Ang gusto ni Pablo na inihayag sa kanya ng Panginoon,
wag na tayo magpaliko-liko. Straightforward, focus sa Panginoon. Kung ang ating instrumento nasa Diyos na yan, sa Diyos na yan, hindi na kailangan gamitin pa sa iba. Sasabihin natin, kasi ganito yan. Dapat may hikayat natin yung ganito. Hindi. Sa Diyos ay sa Diyos, wag na tayong magpapaliko-liko. Yun ang reminder sa atin ni Pablo rito. Lahat po tayo mananampalataya. Ang mananampalataya, hindi na tumitingin sa likod, hindi na tumitingin sa kabila, hindi na tumitingin dito. Straightforward, gagamitin natin ang instrumento sa Panginoon lang. Hindi na pwedeng dalhin pa sa iba. Doon tayo magpo-focus. Hindi mo dapat na, ay, pwede after ng worship, gamitin natin itong instrumento rito. Hindi na po. Kasi nire-remind na tayo, wag na natin gamitin. Wag na lang po tayong umayon sa mundong ito. Kasi pag umaayon pa tayo, ibig sabihin, meron pang mga bulong ni Satanas na nanatili sa atin upang galawin pa natin yung mga kamunduhan natin. Di po ba? Wag na. Nire-remind tayo. Kasi si Pablo, laging nagre-remind po sa atin nga. Marami siyang tinakbong mga bayan-bayan. Marami siyang pinuntahang mga lugar. Nire-remind niya lahat ng mananampalataya. Kasi tayo makasalanan, sabi nga ni Kuya, walang nakapantay sa kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil lahat tayo makasalanan. Pero napakabuti ng Panginoon dahil makapag siya, compassionate ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Kaya kinahabagan tayo. Kinahabagan tayo mga kapatid. Kahit na tayo makasalanan, kinahabagan tayo, pinagbigyan tayo. Amen? So dapat, ang instrumentong ito, para sa Diyos talaga yan. Kasi once na ginamit natin yan sa iba, malamang natapuan na naman yan ni Satanas. Nagalaw na naman yan. Kita mo mapapansin nyo may mga nag-worship dyan na iba na yung galaw. Nagyayabang na. Mapapansin nyo, nagyayabang na sila. Hindi na nila wino-worship ang Panginoon. Wino-worship na nila yung sarili nila. Pinagmamalaki na nila yung sarili nila. Mahusay ako, magaling ako. Lahat ng instrumento, alam ko. Kayang-kaya kong lahat gamitin yan. Dahil bakit kanyo? Kasi meron pa siyang ginagalawan sa labas ng simbahan. Pero kapag tayo, mananampalataya, nakapokus tayo sa ating Panginoon, hindi na dapat tayo pumupunta pa sa kabila. Amen? Salamat po. Kuya. Amen, praise God. Kaya yun po ang ginagawa natin pagka tayo may mga bagong instrumento at talagang tinatalaga po natin sa Panginoon. Kagaya po ito, galing kay Brad Darius. Pagpasok po nito ay inanoint namin ng oil at tinalaga. Amen. Kahit na po yung mga upuan, tinalaga po natin yan, pinahiranan lang yan. Kaya lahat po ng bagay para sa Panginoon ay para sa Panginoon talaga. Amen. So lahat ng mga gamit na pinapasok po dito, itinatalaga po natin para sa Panginoon. Kaya yun po, hindi natin pwede sabihin na kasi merong mga humihiram, di ba? Baka pwede naman makahiram ng gitara o ano. Yung pala hindi mo alam, gagamitin pala sa inuman, nagbi-birthday sila, may inuman. So yun po yung kaya dapat mag-ingat po tayo doon sa ganun. Hindi naman po sa nagdadamo tayo, pero mas binibigyan po natin ng priority po yung iniingatan po natin ang gamit ng para sa Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Napakabuti po ng interaction po, napakabuti. Yung sinabi kayo ni Ate Giselle, sabi niya, dun sa yung 1 Corinthians 10:31, sabi niya, ano man ang inyong ginagawa, kayo man umiinom o kumakain, gawin niyo lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko ito. Halimbawa, ikaw ay manunugtog dito sa iglesia ito. Yung marunong ka mag-gitara. Pagdating mo sa labas, ibang gitara naman yung gamit mo, worthy ka naman. Nakuha natin? Ayun po, sino dapat mabago? Tayo muna. Kaya sabi ng Panginoon, sa Romans, magbago na kayo ng inyong pagbabago. Matatandaan po natin, tayo po ay binago ng Diyos, hindi sa katawan, yung ating spirito.
Amen. Binago ba yung mukha natin? Hindi, ganun pa rin tayo eh. Ang binago sa atin, yung Espiritu. Kasi pagka nabago yung Espiritu, mababago ang lahat ng gagawin mo at sasalitain mo. Amen. For the glory of God. Ngayon, sasabihin mo na, oh, eto, nakatalaga na yan. O sige, nakatalaga yan, hindi ko gagamitin yan. Pero paglabas ko naman, gagamit naman ako ibang gitara, tutugtog ako sa word. What is the difference? The difference is you. Amen po? Amen. Amen po. Kaya saan man tayo nandoon, ano mang ginagawa natin, gawin natin sa kaluwalhati ng Diyos for the glory of God. Hindi po yung instrumento mahalaga eh. Tayo mismo na gumagamit ng instrumento. Amen po? Kasi pwede mong gawin yan pag mo sa labas. Working ka. Ibang instrumento gamit mo. Ano nabago sa'yo? Amen? Oo, nakatalaga yan. Hindi ko ginagamit yan. Pero gagamit naman ako sa labas. What is the difference? It's about you will be the difference from the world. We are in the world, but not we are for the world. Amen po? Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa paliwanag. Ito. Messages. Sa akin po kasi yung yung mission na yan, although ko ibigin yan, pero yung pag-aari na yun, hindi sa atin. Yung sa Panginoon na yan. Kaya ako lang clarification lang kasi baka sabihin niya na sa akin pala hindi na. Kung ako yung information po, kay Lord na yan. Sa akin po, bilang worshiper, minsan na rin po nangyayari sa akin, minsan kumakanta ko sa mga word, sumasa sa labas. Pero ang kinakanta ko na po mga wedding song. Kailangan ko lang siguro, no? Ebe ko ba? Amen. Maraming salamat po sa Tanong ka lang po is ano, paano kung yung ano mo, yung pinagkakakitaan mo talaga is manunugtog ka? Amen. Banda ka talaga. Tapos ay yung ano, yung parang pinagkukuha mo ng para sa pamilya mo. Katulad ng mga artista, di ba? Makanood nila Tony Gonzaga, di ba? Mga Christian sila. Nag-worship sila sa mga churches nila. Kasi kapitbahay na namin yun. Tapos may church talaga sila. Paano niyo po yun dapat ba lang silang condemn? Or what? Kasi maraming mga artista, mga Christian sila sa Milby. Joel Pascual, di ba? Napagkamalang pang ang bakla eh, di ba? Kasi hindi ginagalaw yung jowa eh. Yung AC, di ba? Kasi nga, sumusunod siya sa niya, sa kalooban ng Diyos. Nang hindi sila kasal, di ba? Amen. Tama? Paano kaya sila? Ano kaya yun? Dapat balak yun. Isipin mo yung sarili mo, dapat Christian lang talaga. Dapat balaki silang sabihan na gano'n. Sige po. Sino pong gustong sumagot kay Kuya Miguel? Kasi ate. Amen? Since that is the way of generating income, so tiyak pwede mabago. Kasi kapag babaguhin mo yan, paano yung pamilya mo? Done. But remember, if you are a true worshiper, your heart must be with God. Even though you are performing the worldly, remember, you should start to pray because in everything you do, in everything you eat or drink, you must glorify God first. Okay? So yun lang. Kaya nga sa fiesta, di ba? Ayaw mo pumunta, ayaw mo kumain. Pero, matisod yung nag-i-invite sa'yo. So, ano yung mangyayari? Yung Panginoon na dapat mo dalhin para sa Kanya, siya na yung, ay, ganun pala kayo. So, ano yung gagawin? We must glorify God first. We must pray the food. Lord, ito yung pagkain na binigay mo. Thank you po. Alisin niyo po kung ano po yung mga inaalay nito. Then kain. Ganon. Same thing with generating income. You must pray first. Kasi labag yan eh. Labag yan sa kalooban mo. But, if ikaw, worshiper ka, then hindi labag yun sa kalooban mo, then you are already conforming yourself to the worldly. Yun lang po.
Isang maging ano lang, kasi para sa akin talaga, kasi pag sinabing secular, napaka ng pag-isip tayo pag sa word of secular eh. Parang isip natin worldly lang yan. Para sa akin, ang secular, there's nothing secular but sin. Tandaan natin, kapag may mga ginagawa tayong kasalanan, sa lyrics ng kanta natin is may mga mali, may mga kamunduhan, may bastos, doon talaga papasok yung yung pagkakasala tayo. Pero kung kasi yun nga yung pinagkikitaan natin eh, di ba? Tama si ate. Ay yung pinakasagot na lahat gawin natin para sa Panginoon. Ayun lang po. Ako na po, may kailangan sagot ko din kay Kuya Daniel, ganun din kay ate. As long na ang ginagawa mo, nakaalay sa kagustuhan ng Panginoon, siguro para sa akin, hindi, kasi yun ang kinabubuhay mo. Amen? As long, pauna nahin mo yung Panginoon, mag-pray ka, sabi nga ni ate, ano man ang ginagawa natin, yun naman ang bilin ng Panginoon sa atin eh. No? Kasi pag nag-pray ka, hindi mo makakalimutan yung bilin ng Panginoon sa'yo. Amen po? Pastor Doming, siya ang Pastor Doming. Pastor, meron nauna rito. Pastor, may tanong ko regarding sa mga mananampalataya na gusto magpagamit kay Lord. So, di ba yung gawain ni Lord is kalugod-lugod, banal yung gawain. So, what if po, or paano kung may kapatiran po tayo na alam natin na may ginagawa siya na hindi kalugod-lugod, pero yung puso po niya is na dun yung gusto niya magpagamit, gusto niya magbigay puri at papurihan sa Panginoon. So, ano po ba yung magandang gawin? Kasi, hindi ko alam, pero meron sigurong mga simbahan na may ganitong issue or na gusto mapagamit, pero may ginagawa sila na willing naman silang i-surrender. Bibigyan ba natin ng pagkakataon? Or set aside muna natin na huwag ka muna mapagamit, ayusin muna? Para sa akin po kasi, bilang worshiper, dapat ayusin muna natin yung tao na yun, bago sa pagtik. Kasi ang pagtik kasi, napakasagrado yan para sa isang worshiper. O kahit sa pasto, kailangan mo lang ayusin sarili, ang kanyang spiritual, bago siya pumunta doon sa ganung sitwasyon. Ganun po. Salamat. At ganoon nga po, kanina po natin pinag-uusapan yun na tungkol dyan sa pag-worship. Kanina ba na, kasi dapat malinis kang tatayo doon. So, baguhin mo muna yung sarili mo bago ka magpagamit. No? Yung sarili mo muna, linisin mo muna. No? Amen? Pastor, yung Pastor, paano? May follow-up ko lang doon sa sinabi po ni Kuya Daniel. Napakabuti nung sinabi. Paano nga naman, kung ang trabaho mo ay manunugtog ka sa mundo. Amen? Tapos manunugtog ka dito kay Lord. Paano yun kung yun ang kinabubuhay niya at ang kanyang pamilya? Pero kung talagang nais natin sumunod sa kalooban ng Panginoon, yung 10:31 ng 1 Corinthians, ano man ang iyong ginagawa, kayo man ay umiinom, lahat naman ng tao umiinom, lahat naman tao kumakain, gawin niyo yung lahat. O anuman ang inyong ginagawa, hindi po naputulog, o anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo yung lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon, ang tanong ito, napakabuti ng tanong ng Kuya Daniel. Paano? Kuya, nabubuhay ng pamilya namin. Amen? O sabi ko sa kanya, siguro mag-pray. Amen? Kasi kung nasa ng puso mo sumunod sa kalooban ng Diyos, imposible hindi ka tanggalin ng Panginoon doon at bigyan ka ng trabaho na maluluwalhati siya. Kasi doon, hindi siya naluluwalhati doon eh. Ano po? Parang ganun lang yan eh. Paano ang trabaho ko? Pastor hired killer ako. Ang laki nakita ko doon. Paano? Doon nabubuhay yung pamilya ko. Trabaho rin yun. Kaluwalhati ang masadisyon hindi eh. Same thing. Pinalalalan natin, pero parehas lang din. Hindi rin kalooban ng Diyos yun. Kaya kung nais mo talagang sumunod sa kalooban ng Diyos, parang ganito yan, overtime. Meron ka overtime ng Friday. Gusto mo sumamba, ano gagawin mo? Hindi, sasamba na lang ako. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Nakuha natin, kuya,
Gawin niyo lahat sa ikalululahati ng Diyos. Totoo yun, sabi ni Kuya Daniel. May mga artista, ganun. No? Anong pangalan ng iglesia ni Kuya Daniel? Meron yun eh. Sa Oasis ba yun? Oasis? May love pa eh, may parang ganun. Marami pong Kristiyan, may parang iba naman na artista, hindi mo na makita sa pelikula, kuya. Talagang nagbago sila ng profesyon. Marami po. Kaya kung gusto talaga natin, kung yun na ipipilit natin, kasi nakikita may naghihirap ang pamilya mo, yun lang alam mong trabaho, paano nga yun? Pag-pray mo kay Lord, sabi mo kay Lord, Lord, gusto kong sumunod sa kalooban mo. Bigyan mo ko ng mas mabuting trabaho na mululuwalhati ka sa buhay ko. Amen? Sa lahat ng gagawin ng aking kamay, maluluwalhati ka. So yun lang po yung karagdagan. Salamat po, Pastor. Alam niyo po, ang pag-aaral natin, tuloy na next week, pwede niya, o tapusin natin. Putol, kuya. Putol. Konti na lang po, Pastor. Makabutin tayo sa audio yan. Hindi po. 5 slide. Madali na lang po ito kasi wala lang Amen. Last na pong comment kay Kuya Alvin. Sa minuto. Ayun po. Yung karagdagan po kay Kuya Daniel. Kasi po, performer po kasi ako. Sa mahabang panahon, performer po ako. Actually, nagpapatawa po kasi ako. Clown po ako. So, meron kasing dalawang klase ng pagpapatawa. Pero mukha akong di nakakatawa, di ba? Di po totoo, clown po ako. Ngayon, kung makapapansin natin, si Vice Ganda, gumagamit siya ng mga word na something like against dun sa doktrina ng Panginoon sa Biblia. Natatawa sila, di ba? Pero ako kasi, ito rin madalas pag ako nag-MC sa church. Parati ako pinapaalala ni Pastor. Sabi niya, pag nag-MC ka, ingatan mo yung mga bibitawan mong salita. Kasi minsan, overacting ka na, nawawala ka doon sa kung ano yung talagang tema. Kasi minsan, nangyari sa akin yung, to be honest, minsan sa church stage, diba? Minsan sobrang, nakikita ko na natatawa sila na nakakapagsalita pala ako ng hindi na tama, bawal na. Kaya sabi ko, naging aral sa akin yun. So pag nagpapatawa ako sa labas, kasi minsan, wala na naman yung wallet ko, tapos si White, tumatawag na, nangihingi ng pera. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, Lord, wala akong pera. Sabi ko, ano gagawin ko? Minsan, bigla na lang may tatawag. Ay, Kuya Alvin, kailangan ko na ganito, kailangan ko na ganito. Okay, sige, pagkano ganyan. So ako naman, darating ako doon. Lord, thank you, Lord. Answer prayer ako kasi meron ako may papadala. Diba? So, ginagawa ko naman, dun sa mga Pilipino na mga client ko, so ginagamit ko na yung, naalala ko na kagad, teka mo na, hindi na ako pwedeng magbitaw ng mga salita na alam kong, kasi magiging tatak sa akin yun eh. Kasi marami din nakakaalam na Kristiyano ako. Kasi madalas, iimbitahin ako sa kainan. Ay, si Kuya Alvin nandiyan. Siya nang pagdasalin natin. Diba ba? So, tapos makikita nila ako na, mag-perform ako doon sa public. Tapos makikita nila na nagsasalita ako ng something like, matawa sila, pero masama yung mga sinasabi ko. Hindi na magiging mainam doon sa pagkatao ko. So, ang point ko doon is, ginagamit ko siya bilang additional income sa akin. And at the same time, gumagamit ako ng mga salita na nagtutulog na sa Panginoon. Naging aral sa akin yun. Kasi si pastor ko, parang si Pastor Boying doon sa amin sa Jeddah, na siya yung mentor ko. Na sa mahabang panahon, dumating ako dito sa Riyadh, in Christ alone lang ako talagang nagsisimba para sa Lord. So, kung iisip natin, 2016 ako dumating, anong taon na? 8 years na po ako sa panambahan ng in Christ alone. Yun po. Amen. Maraming salamat po. At ituloy na po natin, konti na, mga 15 minutes, makatapos tayo, Pastor. Tanong ko lang po, sino yung bumasa dun sa verses na huli natin, yung pinag-uusapan natin? Doon tayo nagtagal eh. Romans 12. Sa Romans 12 po. Palagi ko naman at tayo nagbasa dito, no? Ano pong napansin nyo dun sa verse na to? Sa mga verse na to? Meron po ba kayong napansin? Ano pong napansin nyo sa kabuuan
ng dalawang verse na yan? Kuya? Hindi, tinatanong ko lang. Kung anong may napansin ka ba, yes or no? Yes. Yes. Mamaya i-confirm yan sa sasabihin ko. Meron ba po? Napansin nyo ba na ang kabuuan ng dalawang verse na to, yung kabuong dapat natin gawin sa pag-worship si Fernando? Ba? Tingnan nyo ulit. Nandiyan, di ba? Mabilisan na po to kasi yan lang ang verse natin na pag-uusapan. Amen. Simulan po natin. Sabi niya, true worship is worship in spirit. Amen. Muna. Okay. The Apostle Paul described true worship perfectly in Romans 12:1-2. Sabi niya, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is His good and acceptable, or well pleasing and perfect. Po, sabi nga dito, this passage contains all the elements of true worship. First, there is the motivation to worship. No? Itong passage na to, dino-motivate na tayo para mag-worship. Amen? The mercies of God. God's mercies are everything He has given us that we don't deserve. Ito po yun. Kung tutusin, wala tayo eh. Pero dahil sa mercy ng Panginoon, awa ng Panginoon, nandyan tayo. No? Amen. Eternal love, eternal grace, the Holy Spirit, everlasting peace, eternal joy, saving faith, comfort, strength, wisdom, hope, patience, kindness, honor, glory, righteousness, security, eternal life, forgiveness, reconciliation, justification, sanctification, freedom, intercession, and much more. The knowledge and understanding of these incredible gifts motivate us to and pour forth praise and thanksgiving. In other words, worship. Palagi po natin basahin itong mga verse na ito sa Romans na. Yan po ang magpapaalala sa atin kung paano tayo mag-worship. Nandiyan na lahat. Okay? All in one na. No? Amen? Sunod po. Also in the passage, is a description of the manner of worship. Kung paano tayo mag-worship. Present your bodies a living sacrifice, living and holy sacrifice. Dapat, kung holy ang Panginoon, magpa-holy din tayo para makapag-worship tayo ng tama. Amen. Presenting our body means giving to God all ourselves. Amen? Yung ating buong pagkatao, hindi po physical. Ano? Pag sinabing buong pagkatao, kung ano yung nilalaban nating isip at ang puso ng ating isip, yan po ibig sabihin kasi kahit paanong itsura mo, no? Kung tama ang pag-worship mo sa Panginoon, ito'y katanggap-tanggap. Amen? Hindi po importante ang ating itsura dito. Hindi po importante kung anong build ng katawan mo. Amen? Ang importante, kung gaano kalinis ang ating puso at ang ating isipan. Palagi po natin tandaan yan. The reverence to our body here means all our human faculties,
all of our humanness, our heart, minds, hands, thoughts, and attitudes. Alisin po natin ang masama. Baguhin po natin. Kung merong hindi tama sa mga nasulat na to, baguhin natin. They are to be presented to God. In other words, we are to give up control of these things and turn them over to Him. Suko natin lahat. Kung anumang meron tayo, kung anumang ginagawa natin na hindi tama, na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, isuko natin, alisin natin yan. Magbago na tayo. Amen? Amen. Just as a literal sacrifice was given totally to God on the altar. Amen? Finally, true worship will always produce a change in the heart of the worshiper. Totoo po yan. Lahat po natin nararanasan natin yan. Ano? Subukan natin mag-worship na yung isipan natin. Wala dun, wala dito. Ha? Parang wala lang present, physically present, no? But yung ating pag-iisip, wala dito. So hindi po tama yun. Amen. Causing a general greater desire to love and obey the God we worship. If worship does not propel us into greater obedience, it isn't worship. Sumunod. Buong puso, buong isip na pagsunod. It is not worship. Jesus said to those who love Him will keep His commandment. If we say we love and worship Him, but do not obey Him, our worship is worthless. Hindi po sa bibig ng gagaling ang pag-worship. Sa ating puso, no? Sa ating mga gawa. Amen? Amen po? Amen. Parang inaantok na. Nantok na po ba tayo? Naubos kasi yung chocolate eh. Amen. Ito po, last na talaga ito. Finally, kasi po, kaya pinlast ko na, hindi ko na pinabasa, wala na akong chocolate. Hindi po. Kasi nabanggit na ni Ate Giselle kanina yan, nabanggit na rin ni Pastor itong verse na to. No? So, basahin ko na lang po. The true biblical worship of the true and living God is to be a lifestyle. Kailangan pala. Palitan natin yung lifestyle natin. No? Wala na yung shopping. No? Bagay, pag wala kang pera, wala kang pang shopping. Ano? Pero yung gawin nating lifestyle yung pag-worship. Doon sa bagay na yun, magiging tuloy-tuloy. No? Pero kung hindi natin paminsan-minsan lang, pag Biyernes ka lang, subukan natin. No? Pag Biyernes ka lang dito, sa Saudi Arabia, pag Biyernes nung tayo matid ng mga gawain ng Panginoon, ha? Parang may breakdown. Paano natin maitutuloy yan? Pwede naman din tayo kumantang mag-isa eh. Wala pang sisita kung basag yung boses mo, katulad ko. Amen? Pwede naman po tayo. At magbasa ka, mag-aral ka ng salita ng Panginoon, kasama po sa worship yan. Kasi doon po nakikita yung ating puso eh. Pag hindi tayo nag-aral, hindi tayo mababago. Yung pong kung umaten ka lang dito ng gawain araw-araw tuwing Biyernes, hindi po tayo lalago kagad. Kailangan po may kasamang pag-aaral yan. Kasama po yan sa worship. Amen. True biblical worship of the true and living God is to be a lifestyle, not a moment in time. Yun ang sinasabi ko, hindi lang pag Biyernes. Binanggit na po sa 1 Corinthians. Ako na lang babasa kasi wala na akong bibigay ng chocolate. Amen. Ang sabi po dito sa Tagalog, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom
o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Panginoon. Tulad nga nung example ni Ate Josel kanina, no? Niyaya ka sa birthday o ano man, hindi pwede yan kasi Kristiyano ako. Sabi nga niya, mag-pray ka. Di ba? Pray mo. Ibig sabihin, sinuko mo sa Panginoon. Ano yung gagawin mo? Ibig sabihin, kahit po anong gawin natin, no? Ako, sinasabi ko na, minsan nakakalimutan ko eh. Sasakay ako sa sakyan ko, maiisip ko hindi pala ako nakakapray, malayo na ako eh. Yahablo ako, nagka-drive ko ngayon, nag-pray ka. So, lahat po ng ating ginagawa, bago natin gawin, isuko natin sa Panginoon. At iyan po magkakaroon ng magandang resulta dahil sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Tuloy ko po. Just as they will be in eternity, our lives now are to be lives of total worship of God. When we eat, sleep, work, serve, and live from sunup to sundown. All that we do is to be in the spirit of worship of God. We are not to offer temporarily experience-oriented worship on Sunday or Friday and then live a secular life the rest of the week. True worship is offered to God from the depths of our inner being in praise and prayer, in song, in giving and living, but always based upon His revealed truth. Amen. Amen. So, hanggang doon lang po ating pag-aaral sa araw na ito o sa gabi ito, sa hapon ito. Napakabuti po ng Panginoon, no? Kanina talagang kinakabahan ako eh. Amen. Napakaganda ng ating interaction. Kaya sabi mo nga sa inyo kanina, ang ating pag-aaral ay interactive. No? Hindi po kailangan alam mo lahat. Mas marami po sa paligid natin na nakakaalam. Diba? Mas marunong, mas malalim, lahat po pwedeng magturo. No? Basta ilagay natin sa puso natin na makakapagturo tayo. Amen? Napakabuti po ng Panginoon, no? Ang ganda. Ako kanina, magsimula ako, sabi ko sa oras kalahati, tapos tayo. Kasi maiksi lang eh. Pero hindi naman natin pwedeng pabayaan na hindi bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na magbigay ng sariling opinion. Which is, pumasok po lahat sa atin yun. Amen? Amen? So, pasalamatan po natin ang Panginoon sa maikling prayer. Pagkatapos po, meron tayong maikling quiz. 1 to 50 po yung quiz, no? 1 to 50. Hindi pwedeng assignment, hindi mo makukuha yung premyo mo. Ha? Tsaka mahuli kang mag-send kasi unahan eh. Amen. Amen. So, tayo po'y tumayo at mag-alay ng maikling panalangin sa Panginoon ng pasasalamat. Amen. Yes, Lord. Lord, muli kami po'y nagpapasalamat sa pagsama mo sa amin sa gabing ito, Lord. Maraming salamat sa wisdom na ipinagkaloob mo sa bawat isa dito sa aming pag-aaral, Lord Diyos. Lord, lahat po, Lord, ng aming mga salita na aming narinig sa araw na ito, sa hapong ito, Lord, nawa, O Lord, ay maitanim ito sa aming mga puso, Lord. Patuloy na ang bawat isa, Lord, ay gabayan mo, Lord, at bigyan mo ng puso sa tamang pag-worship sa inyo, O Diyos. Patuloy mo kaming linisin, O Diyos. Ang aming mga karumihan, Lord, ay aming sinusuko sa inyo. Dahil alam po namin, O Lord, kayo ang Diyos na magkagabay sa amin, O Diyos. O Lord, sa nalalabing oras ng aming pagtipon-tipon sa gabing ito, Lord, patuloy na samahan mo kami, O Lord, O Diyos, na kami, Lord, ay patuloy na magpupuri sa iyo, Lord,
At nawa, O Lord, na ibibigay namin, O Lord, ang pinakamataas na papuri sa inyo, O Diyos. Dahil kayo lamang, Lord, ang makapagsasabi na aming mga pagpupuri ay karapat dapat, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. We bless you, we honor you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Sige po, mag-ready po tayo. Merong katulad last week, may kahot po tayo. Kung last week chocolate lang po yung premium, hindi po chocolate, balat na lang natira. Ha? Parang gusto nila, pastor, pati yung load nila sa kanilang cellphone, bigay ko eh. Nalagay pa yung nalagay pa rito yung yung umiikot na yun? Ayun. Opo, yung kay Kuya, bubuksan niya dyan. Amen. Nakabukas po yung aming Wi-Fi. Ang DNG ko po yung niya, pangalan, yung pang walang mga internet. Pwede pong kumonekta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang kanyang password. Diba? Hindi na ako sasali. Ako eh. Amen. So, katulad po last week, ito po, ang mga question dito, related doon sa ating pag-aaral, Nakuha po doon sa ating pag-aaral. DNG ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mas marami ngayon makakakonek. May mga eh. Unahan po, 20 po ang... Pwede na kaya. Ay, pastor, pakipati ko yung yung screen, yung kay Kuya... Ay, hindi ko akin. Pag-ano kayo sa akin, technical director. Rodan yan. So, Sila yung... Hindi ka pa sumasagot yun. Ano po yan, Pastor? Yung i-play yung yung kaut po, yung screen, palitan lang ng screen dyan sa iyo. Ano gagawin? Okay. Ano gagawin? Bali dito i-play o dito? Sa video. Kahit sa Yan yata eh. Ano lang siguro yung duplicate lang siguro. duplicate lang. Ayun. Pastor. Yan na. Joy. Yan na. Ano lang po yung, QR code. Scan. Yung unang 20 po ang mga kapasok.